Sigurado guys yung iba no, sa sobrang tagal nyo nang nanonood sa akin, gamay na gamay nyo na yung Cameo 4 at yung Cameo 5. So usually guys, ang ginagawa natin dyan ay A4 size talaga. Pero alam nyo ba guys, na pwede ka mag-print and mag-cut ng mas malaki pa sa A4 size. O dalawang A4 size guys, pwede yun. Kasi meron talagang cutting mat na 12 by 24. So sa alam ko guys, yun na yung pinakamahabang cutting mat na pwedeng may offer ng Cameo. So sa vlog na to guys, tuturuan kayo kung paano ba gumawa ng mahabang sticker o yung sticker na nirorolyo. Ito guys yung max size na pwede mong gawin sa print and cut option sa ating Cameo na meron siyang cutting mat. So depende yan guys sa printer natin. Yung printer natin guys na gagamitin ngayon is yung L121 na included nga guys dun sa package na ino-offer namin. No? So kung gusto mo guys mag-start ng yung sticker business package. So meron kami guys package na i-offer sa'yo. So mas maganda guys i-message mo lang kami sa aming FB page, The Printing Shop, kung gusto mo guys mag-avail nito. And sa L121 na to guys, usually A4 lang yung piniprint talaga natin dito. Pero dito guys sa tutorial nga na to, ay ipapakita ko sa inyo guys na pwede tayo mag-print ng merong max width na 21 cm or 8.26 na inches. Tapos yung max na haba niya naman guys is 23 to 24 inches. Or pwede rin to guys kung A3 printer yung ginagamit nyo, no? Pwede nyo gawin guys yung ituturo ko sa inyo sa vlog na to. So syempre guys, ang una natin gagawin, tuturuan ko muna kayo mag-layout sa Silhouette Studios. So pag open nyo guys, ganito yung itsura niya. Gawin natin ay i-layout natin siya para humaba. Click natin yung page setup. So gagawin natin sa cutting mat is 12 by 24. Ito, ito pipiliin natin. Then sa media size natin guys, ang gagawin natin is customize natin. So yung width niya guys, ang ilagay nyo is 8.26 kasi yung lapad ng A4 size. Then sa height naman natin, ang gagawin natin is 23 lang. So kung may A3 na printer ka guys, pwede rin yan guys kasi kayang-kayang mag-cut ng Cameo 5 ng A3 size. So paano ginagawa yon? So halimbawa nag-open ka lang ng bago, so ang gagawin mo rin ganun rin. So yung cutting mat guys, gagawin mong 12 by 24, then yung media size mo guys ay gagawin mo siya na A3. Yan, so ganito naman guys yung itsura ng layout ng A3 na print. Pero dito muna tayo guys, no, kasi nga ang printer natin is L121 lang and hanggang A4 lang guys yung kaya nun. So next natin na gagawin dito, lalagyan natin siya ng registration mark. So click mo lang tong view, then click mo lang tong registration marks. Tapos enable registration mark. Itong length natin guys, isagad natin dito sa kaliwa. So itong thickness guys, ganun rin sa kaliwa. Itong inset, isagad rin natin siya sa kaliwa. Paliwanag ko lang sa inyo guys kung ano yung mga linya-linya na yan, baka malito kayo. So guys, yung cutting mat natin. Yan, so mahaba siya, 12 by 24. Itong red na to guys, ito yung dulo ng cut marks natin. So hindi ka pwede guys maglagay ng image na lalagpas dito kasi pag nilawa mo yun guys ay hindi na siya makakat. And ito naman yung registration marks natin. Then ito naman guys yung printable area natin, itong gray na to. So mamaya guys, pag mag-print na tayo, babaguhin natin to. Okay, kasi naka-default to guys sa A4 lang kasi nga yung printer na ginagamit natin is L121 lang. So guys, ang gagawin natin ay mahabang sticker, no? So mahabang sticker, kaya ito guys yung gagamitin natin. High-tech na vinyl sticker na matte, tapos naka-rolyo to. So ang next na gagawin natin dito, syempre lalagyan na natin to ng mga pictures or images na ating i-print at syempre ating ikakat, no? So ito may nagawa na ako dito para hindi tayo masyado magtagal. So mga ginawa ko dito guys, ilagyan ko dito ng mga sticker ng mga sikat na mga alak at syempre ng mga soft drinks kasi nilalagay to dun sa alcohol bottle. Okay, so meron tayo ditong San Miguel, ito Ginebra San Miguel, RC, Royal, Jack Daniel's, Chivas Regal, Mag, Coca-Cola, Juicy Lemon, and syempre Red Horse Beer. So katulad pa rin ng ginagawa natin, itong registration mark sa ilalim na to, iaangat natin to dito para guys di siya tumabingi, no? So paano natin siya iaangat dito? So i-click mo lang dito guys sa registration marks yung more settings, tapos itong bottom inset, iangat mo lang siya. Yan, so kung ganyan na guys yung itsura niya, okay na yan. So ang next na gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng offset. So ang gawin natin, i-highlight lang natin to lahat. Sa may gilid may nakalagay offset. Yan, then click natin tong offset. Tapos yung distance, liitan lang natin mga 0.5. Hold mo yung control sa keyboard mo, tapos i-click mo yung pinakamalapit dito. Example ito. Wala naman kasi guys na perfect na cut yung talagang itong guhit na to mismo yan lang yung makakat. Walang ganun, okay? Laging may susobra na konti yan. So kahit na may sumobra na konti o kinulang ng konti, wala magiging problema kasi nga may sasalong kulay. Yan. So gawin rin natin yan guys. Halimbawa dito naman sa may Royal. So i-click lang natin tong offset. So i-click natin to guys, again guys itong offset, then offset natin.
Then ganoon rin guys yung distance niya, 0.05. Then hold mo lang yung control sa keyboard mo tapos click mo lang dito. So magiging cut niyan, yung nasa loob lang guys, yung nasa labas di siya magiging cut. So dito naman tayo guys sa Jack Daniels, gawin natin is click natin to ulit offset. Tapos dito guys gawin natin internal offset naman. Okay, so para hindi na tayo magdagdag sa labas, ang gagawin natin doon na lang tayo sa loob guys magka-cut, no, kasi malaki pa naman yung sobra niya. Okay, so click lang natin tong internal offset. Yan, makikita nyo na nagkaroon siya ng color red. So yan yung magiging cut marks natin. Then last na guys itong red horse. So click ulit natin yung offset. Yan, 0.05 ulit. Tapos control. Then click mo ulit yung nasa dulo. Yan. Pag kinlik natin guys yung send, makikita natin dito itong mga red na to. Yan yung mga cut marks talaga. Yan, so sa San Miguel okay naman. Sa Ginebra okay rin naman siya. Dito sa RC makikita nyo na dalawa yung cut marks niya. Isa dito, saka isa dito sa labas. So ang gagawin natin, kiklik natin yung nasa labas, then kiklik natin to, itong ignore selected lines. So kung lumang Silhouette Studio yung gamit mo, ang nakalagay dyan is no cut, nakalagay dito sa bandang kanan. So kapag bago, ito na yung ginagamit natin, ignore selected lines. Yan, so ganun ang gagawin natin guys dito sa Royal. So click mo lang yung nasa labas, then ignore selected lines. Yan, so ganito na guys yung magiging itsura ng ating piprint. So dito may ginawa pa ako guys na isa pang layout dito, no. So kumuha ko dun sa mga binibenta namin na anime templates. Ito, dami nito guys. So 2,129 yung mga PNG file pa lang yan, no. So yung hindi mga PNG file, kamukha ng Photoshop file. So gusto mo guys i-avail to, itong aming mga anime templates. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos lang. Take all na kaagad yang lahat, no. So lahat yan guys ay magagamit mo sa yung printing shop, and pwede mo yan guys gamitin sa yung business. So ang napili ko ay ito kasi sakto siyang mahabang ganyan. So try nga natin, no? I-click natin itong send. Okay naman, nasa labas na kagad yung cut marks niya. So ang next na gagawin natin, syempre piprint na natin to. So again guys, check natin yung mga linya natin dito. So ito yung red. Ito guys yung dulo ng cut marks natin. So may magtataka siguro, yung RC mo sumagad dito, yun, sumobra siya. So okay lang yan guys, kasi kapag zoom pa natin yan, makikita mo na yung nasa loob ay hindi naman siya sumobra. So ito lang guys yung sumobra kasi ito print lang to eh. So kahit sumobra yan, okay lang yan kasi ang kakat lang naman talaga natin ay itong nasa loob lang na to. Pangalawa naman na linya, itong gray na to. So ito guys yung printable area niya. Make sure lang guys na itong next na step na ipapakita ko sa inyo ay susundin nyo to. Kasi pag di nyo to sinunod, magiging putol yung print nyo. Next na gagawin natin, syempre ipiprint na natin siya. So click lang natin to, itong print. Tapos click natin to ulit tong print. Kasi close lang natin to. Then piliin mo lang guys yung printer na kailangan mo. Ito pigment printer. So click mo lang tong preferences. Tapos dito sa document size, click mo lang to guys, itong user define. Yan, tapos i-type mo lang dito yung size na sinabi ko kanina, 8.26 by 23 inches. Itong paper type guys, gawin nyo siyang Epson Premium Glossy, tapos itong quality gawin nyo lang siyang high. Punta ka lang sa more options. Tapos document size mo ulit guys, gawin mong user define. Tapos itong output paper mo, same as document size. Tapos click mo lang to, itong custom. Tapos advance mo lang siya. Tapos piliin mo dito guys itong ICM. So kung bakit guys ICM yung pinipili, mas maganda panoorin mo yung free views na video ko about dito. Kasi guys sinuro ko doon kung paano ba guys magiging pareho yung kulay ng nasa monitor at syempre yung kulay ng nasa printout mo. So sobrang importante nung vlog na yun guys, no? Kaya ito yung at sinabi ko rin doon guys kung bakit ito nga yung pinipili natin na ICM, no? So i-click lang natin tong ICM, then okay lang natin. Then dito tayo guys, add or remove presets. Yan, tapos i-type na lang natin dito is mahabang vinyl. O kayo bahala kung ano gusto nyong ilagay na word dyan. No? Ako lalagay ko na lang ay mahabang vinyl. Tapos i-click ko lang tong save. Tapos ko-close ko lang siya. So ginagawa natin yan guys, no, para pag dito mamimili ka na lang. Halimbawa, ganun yung ipiprint mo ulit. So i-click mo na lang dito guys, itong mahabang vinyl. Tapos i-okay mo lang siya. So i-check natin dito guys, nakita nyo yung gray kanina. Diba hanggang dito lang yan. Pero ngayon makikita nyo siya na hanggang dulo na siya. Yan. So gawin natin ngayon guys ay click lang natin tong print. So i-select natin to again, itong mahabang vinyl, then okay lang natin. Tapos i-print na natin siya. So again guys, ito yung gagamitin natin, itong iTech na naka-roll. So match siya na vinyl sticker. Then gagamit tayo guys ng mahabang cutting mat sa Cameo. So ito guys, ang size nito is 12 by 24. Kanyang lapad ay parang sa A4, so 8.268. Then yung kanyang haba naman guys as rolyo ay 50 meters. So ang gagawin natin guys sa sukatan, ito na lang cutting mat natin para hindi na tayo mahirapan. Yan, so ganito siya. Then hanggang dito yung dulo. So gupitin lang natin guys yung sobra. So mag-cut pa tayo guys ng isa pa para naman dun sa mahaba natin na anime. So ganito guys yung magiging itsura niya pag nilagay natin siya sa cutting mat, no? Pero bago yun guys, ang gawin muna natin dito ay printan muna natin siya. So ilagay ko lang siya guys sa printer ko. So ito guys yung mahabang papel natin.
Then ito yung printer natin. So ilalagay ko lang siya dito. Kasi yung iba nagiging problema to no, natabingira yung print nila. Pero nakalimutan lang talaga nila tong ilak. Yan na na-adjust yan oh. Ha? So ilalak nyo to guys para maipit yung papel nyo. Then try na natin guys ngayon mag-print. So next na gagawin natin dito, syempre ilalaminate natin siya ng mahaba rin na phototop. So same procedure pa rin guys yung ating paglalaminate. Syempre naka cold forward. Then isuksok natin to ng konti, then press natin yung run. Susuksok na natin to, itong print natin. Yan, then i-run na natin siya ng tuluyan. So ito na guys, laminate na natin siya. So puro tayo mahaba, no? So nag-print tayo sa mahabang vinyl, then nilaminate natin na mahabang phototop. Ngayon ang kailangan naman natin ay mahabang cutting mat. Kasi sa totoo lang talaga guys, mahirap talaga mag-cut sa Cameo ng walang cutting mat. So bakit guys natin nilalagyan ng phototop? Syempre, kahit anong klaseng ink pa yan, pigment yan, or kahit na ecosol pa yan guys. Tapos gagamitin mo siyang pang outdoor, no? Mas matibay talaga guys kapag ka meron siyang phototop. Para maging scratch proof siya. Kasi kapag ka wala tong phototop, pag kinutkot mo yan, syempre mangyari dyan, ay sasama sa kuko mo yung ink. Pero kapag ka may phototop siya guys, no, kahit kukuhin mo pa yan, yan o, walang mangyayari guys na pagka-scratch dito. So ito guys yung kailangan natin, itong mahabang cutting mat. So sorry to tell you guys, itong mahabang cutting mat and itong mahabang vinyl at yung mahabang phototop, sorry wala kaming binibentang ganyan. So kung gusto mo guys mag-avail yan, maglalagay na lang ako guys ng link sa description section ng video na to kung saan ba guys legit na makakabili nun. So ito na guys yung mahabang cutting mat natin. Tapos ilalagay natin tong mahabang vinyl natin na nilagyan natin ng mahabang phototop. So kailangan mo dito guys ng mahabang pasensya. So ito guys yung mahabang print natin. So ilagay na natin siya. So pareho lang rin ang paglalagay nyo dun sa cutting mat na standard. So ganun rin siya. So isa pang tip guys, kapag gumagamit kayo ng cutting mat, dapat laging dalawa yung cutting mat nyo para mas mabilis guys yung trabaho nyo. Kasi pag pa isa-isa lang yung cutting mat nyo, ay matagal ang trabaho. So ba't ko nasabing matagal? Diba kasi habang kinakat mo to sa Cameo mo at natapos na siya, so kukunin mo to, babaklasin mo, ilalagay mo ulit yung bago, tapos saka mo ulit siya ikakat, no? So matagal yun. Mga 30 seconds to 1 minute yun yung tinatagal no? Eh kung dalawa yung cutting mat mo, diba? Pag tapos itong ikat, so ito isasalang mo na to, saka mo to guys aasikasuhin na alisin, tapos saka mo siya papatungan ulit ng panibagong sticker habang kinakat na yung kabila. Pangalawa guys na kinagandahan kapag dalawa yung cutting mat mo ay hindi na guys nadudumihan yung loob niya. Kasi guys pag tapos mo siyang gamitin, pwede mo siyang pagtaklobin yung dalawa. So again guys, kapag user ka ng Cameo, laging dalawang cutting mat dapat ang gagamitin mo. Actually guys, pwede ka naman mag-print ng mas mahaba dito. Kaso mahirap talaga guys na mag-cut ng walang cutting mat. Kaya ang ginagawa ko na lang ay ito guys, 23 inches to 24 inches na lang yung piniprint ko na maximum, no? Kasi yun lang talaga guys yung kasya dito sa cutting mat na to. Wala kasi ako guys alam na mas mahaba pang cutting mat bukod dito sa 12 by 24. So again guys, nag-print tayo sa mahabang vinyl, tapos ilagay natin ng mahabang phototop, tapos gumamit tayo ng mahabang cutting mat. Ngayon naman guys, kailangan natin ng mahabang mesa. Okay, para hindi lumayla yung ating cutting mat. So settings ko dito guys, ang force ko is 40, then yung speed ko is 30, then yung passes ko is 1, then yung blade depth ko is 4. Then ngayon ay isend ko na siya. So dapat tatlong registration marks yung babasahin nyo at tingnan nyo guys yung pinakadulo na pagbabasa yung nasa kanan na banda. Dapat guys saktong-sakto doon yung sensor kasi kapag nagkamali ng pagbabasa yan, magiging tabingi yung cut nyo. So lagi nyo guys babantayan again yung pagbabasa ng registration marks ng Cameo 5 nyo. Pag nakita nyo na medyo kakaiba yung pagbabasa niya, i-cancel nyo na kaagad. So ito guys yung una nating nakat. Then tulad ng sinabi ko guys, no, para mabilis tayo, ito guys naka-prepare na kaagad to. So ikat naman natin tong isa pa. So guys, pag ganito kahaba yung mga kinakat nyo, no, so ganito guys, kailangan nyo ng ganitong kahabang mesa. So yung mesa guys na ginagamit ko dito, kung gusto nyo rin bumili niyan, foldable naman yan. So makikita nyo saktong-sakto siya sa Cameo 5, no. So link na lang sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. So imagine niyo guys, no, kung mas mahaba pa yung cutting mat na gagamitin nyo dito. Kaya siguro wala nang ginawang ganun eh, no? Kasi nga masyadong mahaba na yung magiging mesa natin. And hindi naman kasi guys advisable talaga para sa akin sa Cameo na hindi ka gumagamit ng cutting mat. So ipakita ko lang sa inyo guys yung mga nakat natin. So syempre ito muna yung isa. Ito naka-die cut to. O, di ba? Ang perfect naman nito. So bago ko siya guys na alisin yung sobrang sticker, no, ipapakita ko lang sa inyo guys yung sinasabi ko kanina na bleeding.
o yung offset. So tingnan nyo to guys, itong Coca-Cola. Diba dito medyo malaki yung cut niya sa ilalim kaysa guys sa cut niya sa ibabaw. Pero hindi mahalata yan. So ito guys, balatan na natin siya. Nakita nyo dito na malaki guys yung nakat niya dito kaysa dito sa ibabaw. So hindi talaga siya gitnang-gitna yung pagkakakat natin. Pero pag inalis natin yan, perfect na perfect pa rin guys yung cut natin. So yan guys ang importansya talaga ng offset sa mga print natin. Kasi nga pag sumobra siya ng konti dun sa cut, hindi pa rin siya mahalata. Same rin dito guys sa Royal. Dito ay mas malaki yung nakain niya dito sa ilalim kaysa dun sa ibabaw. Pero once inalis natin yan, diba? Perfect cut pa rin siya. Guys, isa pa nga palang tip, no? Hindi ko kasi ito nakita sa Cameo 4 or hindi ko lang siya napansin. Sa Cameo 5 kasi guys, meron siyang repeat option dito sa machine mismo. So hindi mo na kailangan na mag-click doon sa computer mo kung paulit-ulit lang naman yung gagawin mo na cut. Halimbawa, ito ay kakat ulit natin to. Diba nakapag-cut na tayo ng isa? Yan. So ang gagawin ko, isusubo ko lang to. So dito guys, sa dashboard niya may makikita ka dito na repeat. So gagawin mo guys, i-press mo lang yung repeat dito. Then magka-cut na ulit yan. So guys, magandang ginagamit nyo yung repeat option na yon kapag isa lang namang layout yung kinakat nyo. Okay, para hindi na kayo send dun sa PC o dun sa laptop nyo. So ito na guys yung dalawang nagawa natin. So pwede nyo to guys ibigay ng nakarolyo na lang. So pag tapos na siya guys gamitin, syempre yung dalawang cutting mat mo, pwede mo na siyang, yan, pagpatungin na lang para hindi guys marumihan. So kung gagamit ka guys ng ganitong klase ng vinyl, mas makakamura ka sa materials. Yun nga lang, medyo hassle siya, no? Kasi kailangan mo pa tong gupit-gupitin. So again, hindi kami nagbebenta nito at yung mga ibang materials na ginamit ko dito. So mas maganda guys, i-check mo na lang yung description section ng video na to kung saan nyo nabibili. Pero guys, yung ginamit ko na package dito, yung mga machine, syempre yung cutter, available yan sa amin guys dito sa The Printing Shock. So kung gusto mo guys mag-avail, syempre hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock. So ang presyo natin ito guys ay isang ganito na lang ulit yung gagawin natin na presyo, no? So wag na tayo magpresyo ng pa isa-isa kasi mas mahihirapan ka nun. Kasi tatanong yan, magkano pag 1x1, magkano pag 2x2, magkano pag 3x3. So ang gawin natin guys, isang ganito. So dalawang A4 size to guys. Ang presyo natin dito is 120 pesos sa bawat isang page na ganito. So kahit ilan guys yung kumasya dito, basta ang presyo nito is 120 pesos. So ito rin guys na medyo manipis siya, 'di ba? So marami pang sobrang space dito. Counted pa rin guys yung space na ginamit dito, no? So yung ganito guys kalaki na print ay 120 pesos rin to. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video and bye-bye. The Printing Shock, ayos na sulit pa. The Printing Shock, ayos na sulit pa.